Yan, we just bought plants for the aquarium bago natin ilagay yung ibang filter. And that's the drip food. Oh, ito na lang. Meron din tayong filter dyan, pero tignan nyo naman, napakadugyot ng itsura. So, magana na siya. Ayan, bumubuga na yung isa naman. At isang paalala lang po, pag umaandar na yan, huwag nyong tangkain. Welcome back sa ating channel. So bago tayo mag-unboxing ng binili nating bagong filter, yun yung canister filter, tignan muna natin itong ginagamit natin. Ito yung overhead na filter na binili natin na kasama ng pinaka-aquarium natin. Tapos ito naman yung sa pinaka-loob. Ayan, sa ilalim pala. Meron din tayong filter dyan, pero tignan nyo naman, napakadugyot ng itsura. So tignan natin kung maganda ang kakalabasan pag ginamit natin yung binili nating filter. Let's go! At ito na, mag-unboxing na tayo. So first time natin gagamit itong canister filter na to, no? Actually, pinagpipilian ko yung trickle filter o yung sump filter ang ilalagay ko dito sa aquarium na to. Pero nung nakita ko meron palang ganitong klaseng filter, bigla ko na siyang chinek out sa Shopee. Tama, sa Shopee ko siya binili. Ito ay ang Sunsun canister filter. Isa sa mga nagustuhan ko dito ay hindi mo na kailangan maglagay ng kahit anong filter na nasa ibabaw ng pinaka-aquarium mo. So ito ay nandito lang sa baba o nakalagay lang sa lapag. Hindi tulad ng trickle filter o sump filter na gusto ko sanang bilhin, na medyo delikado para sa akin, lalo pag may mga bata sa bahay at biglang matabig, baka bumaksak bigla sa kanilang ulo. At ito na siya, ito na ang Sunsun canister filter. Ayan, made in China, syempre, para mura lang. Sunsun HW302 canister filter. So ayan ang pinaka-box niya, yan yung pinaka-magiging itsura niya pag bumili kayo. Ayan, naka 220 volts, so no problem dyan. At ayan, meron din instruction kung paano siya gamitin. So yun, let's go. Hindi na tayo matatakot gawin to, madali lang pala. Pero syempre, i-check muna natin sa loob kung kumpleto ba yung mga gamit. Ayan, may kasamang hose siya, dalawang hose yan, isang tig 1 meter ata yan. So ito naman yung pinaka sa ulo niya, yan yung merong in and out. So dyan mo ilalagay magkabila yung hose niyan. So dito mo ilalagay yung hose, dito yung kaduktong niya, ito yung papuntang in. Kasi siya yung hihigo papunta sa loob mismo ng pinaka canister. Ayan, ito yung pinaka panghigop niya. Ayan, pwede nyong habaan kung gusto nyo. At ito naman kabila naman, ito yung out. Ito naman yung bubuga pabalik sa inyong aquarium. At buksan na natin yung pinaka-unit mismo. Ayan na siya. Parang may maliit na balde lang. So ito yung pinaka nandun sa labas. Ipapatong nyo sa tabi ng aquarium o sa ilalim kung meron kayong stand na may cabinet. Na ayan, medyo basa siya. Tinest na nila to. So okay to. Ibig sabihin, walang problema. At ito na yung pinaka-ibabaw. Natatanggal po yan. Ayan. At sa loob, yan na yung pinaka-filtration niya. Meron niyang 3 level. So iba-iba ang pwede nyong ilagay na pang filter dyan. Dito sa una, pwede nyo lagyan ng mga media yan. Dito naman, kung trip nyo lagyan ng charcoal, pwede din. At sa susunod naman, pwede pa kayo maghanap ng sponge dyan o magdagdag ng mas pino pang sponge para talaga salang-sala ang dumi. At dito sa pinakababa, pwede nyo nang ilagay yung mga iba-ibang klaseng bato na gusto nyong ilagay. Yung mga filtration rack lang naman. At bago natin ilagay sa aquarium, itest muna natin kung gumagana siya once na sinaksak. Okay, ilagay na natin yung dalawang hose sa magkabila para tignan natin kung talagang bubuga at hihigop siya. At ito na, bago mo i-on o bago mo isaksak, kailangan mo munang bombahan yan at makita mo yung tubig na pumapasok at lumalabas sa magkabilang dulo. So nahirapan tayo ng konti dyan, pero ito na siya, gumagana na siya. Ayan, bumubuga na, yung isa naman ay humihigo. At huwag mong kalimutang isaksak para dumire-diretso yung tubig. Yan, we just bought plants for the aquarium bago natin ilagay yung ibang filter. And that's the drip food. Oh, ito na lang. Wood, madaming drip food to. So mamaya, ito naman, hindi natin they didn't put some oxygen in the water. Oh my, we need to put it back properly. At ayun nga, bumili muna tayo bago ilagay yung pinaka-filter kasi para isang lagayan at isang dumihan na lang ang kanyang lilinisin. Ayun, let's go! Okay, kabitan natin yung una dito. Ito yung pinaka-in natin. Yan yung panghigop niya papunta doon sa pinaka-canister. At ito naman sa kabila yung pinaka-out natin. Dito naman ibubuga yung pinaka-galing sa canister na na-filter na. Ayan. Fast forward ng konti, ayan, kinabitan natin yung pinaka-hose natin sa magkabilang dulo. Yun yung kulay green na tig 1 metro ata ang haba. Ayan, so iduduktong na natin yan pababa sa pinaka-canister mismo.
Ayan na siya. So nakakabit na yan dyan. So kailangan nakalagay na yung mga pang-filter nyo dyan sa loob. At saka syempre para mas madali ang pagpaikot ng tubig, pwede nyo nang lagyan ng tubig yan sa loob. At saka nyo bobombahan yan para madaling umikot yung pinaka-tubig papunta sa pinaka-aquarium. At syempre dapat nakasaksak. At syempre kung duda kayo, tignan nyo yung pinaka-hose sa likod. Tignan nyo kung may tubig yan na umaakyat o bumababa. At isang paalala lang po, pag umaandar na yan, huwag nyong tangkain buksan dahil napakatigas niyan. Dahil nakasaksyon sa loob yan dahil nga may hangin. At kung balak nyong buksan yan, kailangan nyong pasingawin muna yung nasa loob na hangin. At para mangyari yun, kailangan nyong tanggalin yung pinagkakabitan ng hose dyan sa likod. At syempre dapat hindi nakasaksak at kailangan tanggalin nyo dyan sa pinaka-aquarium mismo. Ayan, medyo dugyot pa. Tignan natin mamaya kung anong magiging itsura niya pag okay na at tumatakbo na ng matagal yung pinaka-filter natin. Ilagay muna natin yung halaman na nabili natin. Baka naman biglang mamatay yun dahil hindi nalagyan ng oxygen. At dahil nagkamali tayo ng nabiling halaman, palulubugin pa natin ito mamaya. Lalagyan na lang natin ng pabigat para dumiretso dito sa pinaka-lupa natin sa pinaka-aquarium. At syempre, hindi natin tinanggal yung pinaka-overhead natin. Diyan na lang natin nilagay yung pinaka-UV light natin para pangtanggal ng bakterya sa tubig. Ayan, may sarili siyang motor. Kasi yung UV light daw hindi yan pwede ilagay sa pinaka-mismong aquarium natin. Baka maging mutant yung mga isda natin. At syempre, maganda dito sa canister na to. Napakatahimik. Ayan, itutodo ko yung pinaka-audio natin. Ayan, wala kayong maririnig sa ilalim ng motor. So okay na okay tong canister natin. Tahimik na, nakatago pa dyan sa ilalim. Safe na safe. At ito nga, inabot na tayo ng gabi. Ayan, natapos na. Napakalinis naman talaga lahat. At ayos na ayos yung pagkakalagay natin ng mga driftwood at saka mga halaman dyan. So ito sa ibabaw, ito nga sinasabi ko kanina na meron tayong hiwalay na UV light. So nagamit pa rin natin yung luma nating overhead filter dyan. At syempre, ito yung sa kabilang side naman, ito yung pahigop na sinasabi ko. Ayun, medyo nakasayad na kasi maliit lang tong aquarium natin. Nasa 20 gallons lang. At tungkol naman dito sa mga driftwood na to, so nilagyan na lang natin ng mga tingga dito, yung ginagamit sa pangingisda. So kasi hindi daw yan lulubog dahil medyo bago-bago at hindi ganun kabigat. So yun nga ang ginawa ko, hindi ko na siya pinakuluan para lumubog daw. So nilagyan na lang natin ng pabigat. Pati rin yung mga halaman, nilagyan natin ng pabigat para bumaksak sa pinakalupa natin. Ayan, happy na yung mga fish ni Chiki. Okay, dim na natin ang ilaw dahil medyo gabi na, matutulog na tayo. Hanggang dito na lang po muna ang ating video. Thank you for watching. Please like and subscribe. Hit the bell button. Goodbye and God bless. Ciao. Okay, ciao.